Pwedeng buhay pa sana si Rene at si David na basketball player ng Ateneo de Manila Blue Eagles basketball team kung nagkaroon sila ng ACLS na malaking pagkukulang doon sa nangyaring sakuna doon sa Baler. So, bakit ko ito nasabi? Dahil ako pala si Christian Endrinal, I am a pulmonary therapist at ibibigay ko ang perspective at i-react ko ang sarili ko. I mean to say, magigawa ako ng reaction doon sa interview ng dalawang atleta doon kay Miss Intiberos sa Let's Talk, doon sa YouTube channel ni Miss Intiberos. So kung papanoorin nyo yung interview ni Miss Intiberos, 1 hour and a half yung interview nila. At medyo doon sa interview na nila, yes, naniniwala ko na nangyari yun, oo. Pero meron kasi doon na isang part ng interview na yung sinabi nila na nag-CPR kay Rene, tapos dumating yung stretcher at tinigil yung CPR, sinakay si Rene doon sa stretcher at sinakay sa ambulance at dinala sa ospital. Yun ay malaking loophole na nangyari doon sa incident at pwede silang makasuhan ng negligence doon at doon pwede magkaroon ng kaso. Kasi ganito po yun. Drowning kasi to. So, tama ang ginawa ng taga-Ateneo na sinipr si Rene. So, that is basic life support upon napunta doon sa, tama yon, nilagay sila sa flat surface si Rene, BNLS, revive siya, CPR, basic life support, tamang ginawa niya. Pero, mali ang ginawa na si Rene is isinakay sa stretcher, dinala sa ambulance at dinala sa ospital. Bakit? Kasi alam nila na drowning na yung pasyente, ang dapat gawin doon bilang isang pulmonary therapist at bilang isang licensed basic life support at advanced cardiac life support, yes, ay dapat, bago siya ilagay sa stretcher, in-intubate dapat si Rene, at man lamang nilagyan ng mask na may oxygen at ambubag, in-ambubag dapat siya pagsakay sa stretcher para may karoon ng ma-open dapat yung airway at para magkaroon ng oxygen sa katawan at para magkaroon ng circulation sa katawan niya. Kasi 6 minutes na walang oxygen na dumadali sa utak ng tao, magkakaroon siya ng permanent brain death. At kapag nagpatuloy pa, humaba yung panahon na walang oxygen, yung katawan ni Rene at ni David, magkakaroon sila ng mga organ failure at ito ang kanilang ikamamatay dahil wala ng oxygen na dumadaloy sa kanilang katawan. So, ang maling-maling ginawa nila doon is una, pumunta sila doon sa Baler na walang advanced cardiac life support na certified. Dahil alam naman nila ng coach, alam niya ni Coach Tab na medyo risky yung gagawin niyang team building, yung Baler na dagat, open sea siya, malakas ang current, pabago-bago ang current. Oo, ngayon okay, mamaya hindi. At may babala na ganito siya. At kita nyo naman na banayad yung dagat sa Baler, pero yung mga alon talaga is malaki dahil yun ay surfing area, hindi siya recreational beach, yun ay surfing beach area. So, dapat meron silang advance, sabihin natin, gusto ni Coach Tab na magkaroon ng experience na ganito. Medyo kailangan extreme yung sports. Okay, given. Pero dapat meron ka doon na advanced cardiac life support na certified. Dahil kung ano mang mangyari at dahil yun ay team building na medyo extreme yung mga gagawin, dahil extreme yung nasa open sea ka eh. Bakit masasabi nating extreme siya? Kasi ang dagat is dagat. That is an uncontrolled environment. In comparison, kung sa swimming pool mo siya gagawin, controlled yung environment, controlled yung pag-ala, controlled mo yung space. Halika sa dagat, hindi uncontrolled environment siya. So, yun ang malaking pagkakamali talaga. Then, isa pa, yung sa pag-rescue na lang, mali yung ginawa sa rescue. Tama yung basic life support, pero yung sinakay agad sa stretcher, dinala sa ambulance, at tapos pumunta sa hospital, saan
ambulance din, hindi nga ambulance ang sinakayan isinakay sa police mobile. So, dapat sa ambulance. Kasi kung sa ambulance sila sinakay, for sure, meron doon na, at dapat meron doon na pang-intubate, may tubo, may oxygen. So, dapat inaambubag yung bata papuntang ospital. Hindi yung hahayaan mo yung bata na walang oxygen na dumadayo sa katawan. Tapos, ilang minuto pa daw, 15 minutes, ang layo ng ospital doon sa mismong pinangyarihan. Ay ba, mamamatay talaga yung pasyente. Pero, kung during the BLS, during the cardiopulmonary resuscitation na ginagawa ng taga-Ateneo, I believe sa coach yung Ateneo, yung base sa kanilang kwento. Tapos, bago siya isakay sa stretcher, dapat in-intubate dapat muna. At meron dapat yan na AED. May AED dapat. Yun is very lasim siya. Very basic yan. Very basic yan sa pag-rescue. May AED, may pads yun. Yung AED. Tapos may electrodes yun. May shocks na ibibigay na pang mobile portable AED. Tapos, pag na-shock na, basahin ng AED kung shockable or non-shockable. Tapos, 'di ba? Gano'n siya. Pero dapat ilalagay mo 'yun, dapat ano talaga, siyempre tatanggalin yung mga basa-basa, gano'n Then dapat 'yun, yung i-wipe nga nila. Then tapos noon i-intubate na nila. Kailangan mabigyan ng panglunas na intubation, airway, pinakauna talaga 'yan. Ay mali. Kung ginawa nila na during the CPR, bago isakay sa stretcher, naglagay ng AED, nagbigay ng shock, pinaktis ang advanced cardiac life support, naglagay ng tubo sa bibig ni Rene or mask man lang sana na inaambubag with oxygen. Pwede pang mabuhay si Rene. At ganun din si David. Dapat pagkakuha kay David, bini-BLS siya, hindi tinitigil ang BLS. At kung ipapatigil man ang BLS, dapat naroon yung AED na ilalagay sa patch dito sa chest niya ng pasyente, dalawang patch yun Tapos i-intubate siya. Dapat may ACLS provider doon, advanced cardiac life support provider. Tapos may oxygen dapat, may ambubag dapat, ganun. Bago isakay sa ambulance at dapat hindi police mobile. Dapat ambulance. Kasi kung police mobile, ay nasaan yung oxygen doon? Anong medical equipment meron sila? Wala. Kaya, nung sinabi nilang ganun ang nangyari, ay talagang mamamatay talaga yung dalawang bata. Namatay dahil sa kapabayaan. Pero kung yun ay na-intubate, tuloy ang CPR, ina-intubate, bago isakay sabihin natin, okay, walang ambulance, pero meron namang oxygen na portable at merong AED, merong pang-ambubag na nakalagay doon. Kasi resort yun Dapat pananagutan din ng resort na meron silang AED at meron din dapat silang pang-intubate. Meron silang ambubag doon, tubo in case of emergency. Kasi sila ay resort, open area yon. Anything can happen in the resort. Hindi dapat sila naging lax doon. Hindi lang dapat lifeguard. Hindi lang dapat salbabida meron sila. Meron dapat silang advanced cardiac life support equipment. Kasi kung nabigyan pang ulang lunas yon, sa oras na ito, buhay pa sana si Rene at buhay pa sana si David. So, yun lang. Pag ito ay nagkaroon ng investigasyon, malaking titingnan talaga yung the way sila mag-respond. Makakasuhan din ang pwedeng makasuhan at dapat makasuhan din ang resort kasi wala silang advanced cardiac life support provider. Lasim yon dahil yun is open sea at wala silang mga AED equipment doon, naging lax sila. At ganun din naman ang Ateneo team, pumunta sila doon, wala silang kasamang advanced cardiac life support provider, wala silang advanced cardiac life support equipment kasi anything can happen. It was a very napaka-lax ng kanilang ginawang activity doon. Yun ang nakikita kong malaking pagkukulang. Buhay pa sana sila. Oo, given na lunod. Di natin may iwasan. Sa kuna ang nangyari. Anahin natin yun, tatanggapin natin yun. Pero, the way na i-respond, the way na prepared dapat sila sa mga anumang mangyayari. Dahil yun is
activity outside the school, it means that it is an activity that is in an uncontrolled environment. So, pag alam mo na ikaw ay na magkakaroon ng activity in an uncontrolled environment, sa dagat pa, ay kahit sa swimming pool pa yan, is possible ang mga drowning talaga, dapat meron nun. Actually, malaking pagkukulang din yan sa Pilipinas eh. So, any sports na magkakaroon kayo ng ganyang sports, kailangan meron kayong advanced cardiac life support provider. Hindi lang BLS, kundi advanced cardiac life support provider din. Is either nurse or respiratory therapist, okay na. Hindi kailangan ng doktor na sumama dyan. Isang nurse na ACLS provider or pulse provider or BLS or respiratory therapist provider na like me, pulmonary therapist na advanced cardiac life support certified at BLS certified, dapat naroon yan. At kung sino man ang naroon, kasama, actually kahit hindi nga medical professional, kahit normal na tao lang, dapat may alam ng BLS. Tapos, talagang naroon dapat ang healthcare professional na may ACLS. Ngayon, dahil yun ang malaking lapse doon sa naging pag-rescue. Tama ang kanilang intensyon na ni-rescue nila. At maaari siyang magkaroon ng kaunting parusa kasi ni-rescue naman nila. Mas malaki ang parusa kung hindi mo ni-rescue, di ba? Pero the way that they prepared themselves, it was a very unprepared activity. Tanggalin na natin yung mga initiation na yan. Tanggalin na natin na binuli. Tanggalin na natin yan. Aksidente talaga nangyari. Kasi lahat sila ay lahat sila naman, ayon sa kwento ng dalawang atleta, lahat sila ay muntik na malunod. Hindi nakasurvive si David at si Rene. Pero dahil sa kulang sa preparedness, the way that they should anticipate, ganon, dun sila madadali. Pwede silang makasave pa ng buhay. Maraming buhay na masasave. Kung if you planned well your activity, ito ang mahalaga, wag ipasasantabi ang medical practice sa anumang, especially sa mga outside activity, ang ACLS provider. Kailangan meron yan. Or else, marami pang susunod na mamamatay sa mga activity na mangyayari ng mga ito. Sayang buhay ng dalawang bata. Again, condolence po sa pamilya ni Rene and condolence to the family of David. This could have been prevented. That could not happen if they just prepare themselves well. Advanced cardiac life support provider should be there every time that you will have an activity outside in the school or in an uncontrolled environment. That is very important. Okay? See you and God bless.